si Congresswoman Jerbil Luistro, nahalata na din po. Very obvious. Maleta cash claim as mere job versus House Prosecutor. Biruin niyo po Luistro nakatanggap daw po ng maleta. Pati si Paduano nakatanggap daw po ng maleta. Although wala na sa Congress si Paduano Hindi na tumakbo yon, hindi na talo yon, mga DDS, hindi na talo yon. No? Ano lang yon, hindi na kusa siyang hindi na tumakbo sa susunod na eleksyon. Paduano tumanggap daw ng maleta. JJ Suarez tumanggap daw po ng maleta. Sino pa? Pati yata sila Ortega tumanggap din ng maleta, sinasabi ho nila. Lahat po ng nagsusulong ng impeachment laban sa Vice Presidente tumanggap ng maleta para ipamukha nila sa mamamayang Pilipino. Kaya naman mayroong mga impeachment na ganyan ay dahil sila ay may mga natatanggap na pera na maleta. Biruin mo, pati nga yung ICC alam daw nitong 18 Marites. Kapag inaresto ka ni Attorney Matibag, front page ka agad, malaki-laking pera yan. Malaki pa, Petra. Sabi, malamang yon. Ano po? Dahil ang sabi ni Erwin Tulfo, sige, subukan mo mag-hearing ulit dyan. Subukan mong mag-green committee ulit dyan. Ipapa-aresto kita. Ipapakalaboso kita. Di po ba? Ganon si Erwin Tulfo. Talagang walang takot-takot. Rektahan ho, mga kababayan. Sino pa? Erwin Tulfo. Nakatanggap din daw ho ng maleta. Di ba? Ito pong lahat ng ito, mga kababayan, sino po ang maniniwala dito? Mga DDS? Pero yung mga tunay na Pilipino, yung mga nag-iisip na mga Pilipino, imposible nilang mapaniwala po, mga kababayan. Ito pa nga di ba pinapasagot ang Vice Presidente sa impeachment? Ano ang sagot nila sa Senado? Ihinto daw po yung impeachment. Ihinto daw ho yung impeachment, mga kababayan, dahil mahina lang daw po ang ebidensya nung mga nandoon sa impeachment. Mahina daw po ang ebidensya laban sa Vice Presidente. Sabi ko nga po, yung sa confidential funds, kahit merong mga Mary Grace Piatos at meron pong mga resibo na invento po at gawa-gawa lang, mga kababayan, isang tabi na natin yon. Huwag na nating isama sa impeachment. Yung bribery do sa Department of Education na sinasabi, iisang tabi na din po natin muna yon, mga kababayan. Ilagay muna natin sa gilid. Huwag natin isama sa impeachment. Yung sinasabi ni Madriaga na ang gastos ng Vice Presidente galing daw po doon sa mga loan ng mga ipinagbabawal na gamot. Isang tabi na lang natin yon. Ang fokusan na lang po natin yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at kay Martin Romualdez. Yun na lang po, mga kababayan. Halos lahat po tayo maaari pong maging testigo nun. Lahat tayo napanood natin, mga kababayan, na ang Vice Presidente ay galit na galit, nagsisisigaw, nagmumura, at ang sinasabi ay may inutusan na ako, may kausap na, pagka may nangyari or whatever, patayin. Pag may masamang nangyari kay Vice Presidente, patayin daw po yung mga individual na binanggit niya. Si Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Tapos ang sinasabi sa mga DDS, ang sinasabi sa mga DDS, mga kababayan, ay handa at ready kaming magpaliwanag doon sa Senado. May 16 na kaming abogado na magtatanggol kay Vice Presidente. Bakit hanggang ngayon po wala kaming naririnig na mga depensa galing sa inyo? Kasi ang nakikita ko po na talagang pinakamalakas at mabisa na magiging kakampi nyo po dyan ang mamamayang Pilipino. Tsaka kapag kayong ikaw yung nandito sa ganitong sitwasyon, ang gagawin mo is talagang magpaliwanag na magpaliwanag. Di ba? Pag alam mo yung talagang katotohanan Pero sila hindi. Iwas po ang ginagawa nila. Panay iwas po, panay kubli, panay takbo, mga boss chief amo, sir, ang ginagawa po ng kampo ng Vice Presidente. Isa pa,
papaniwalain na ready na kami magpaliwanag sa Senado. Pero pagdating po, nung araw, mahina lang daw po ang ebidensya kaya wag nang ituloy ang impeachment. Nung mga nakaraang mga buwan, ang sinasabi naman nila sa Supreme Court, mahina din ang ebidensya kaya wag ituloy ang impeachment. Sabi ni Manny Pacquiao, negative 15 na, todo tanggol. Kapa din saklap, hirap lokohin ang sarili. Negative 15 na, todo tanggol. Ano yan? Sino ba negative 15? Ang Vice Presidente? Kasi ang Pangulo, tuloy-tuloy lang po sa pagtatrabaho. Kung isasama ko pa nga dito yung sinabi ni Isko Moreno na tuloy-tuloy ang pagtulong ng Presidente sa Maynila, lalo pang tataas ang ratings ng ating Pangulo ho, mga kababayan. Bawal tamarin dahil maraming senador ang umaasa sa atin, sabi ni MCA Vocal Studio. Sabi ni Legaspi, wala nang lusot si Sara Lustay. Bistado na, no? Sara Duterte, Pangulo at kasinungalingan ang gawain. Sabi ni Lucy, bilib nga ako sa mga drama nila. Inaatake ako ng inis. Inis, kaya talo ako. Hindi talaga mabubwisit ka dyan. Ano? Pero kapag kayang mga yan, napakulong at napadala sa ICC, pati yung mga yan, ikinulong sa ICC, malamang iyakan yung mga DDS niyan, mga bossing. Di ba? Negative 15 sa survey si Chabit. Si Chabit nyo lang. Totoo. Ano po? Todo tanggol kasi kaya namin ipagtanggol. Todo tanggol kasi naiintindihan namin yung sitwasyon. Kayo, ang tanong namin, bakit hindi ninyo maipagtanggol yung mga iniidolo ninyo sa pangunguna ng Vice Presidente? Di po ba? Ganun lang na yun eh. Kami na ipagtatanggol namin dahil alam namin kung ano ang katotohanan. Alam namin kung paano ipagtanggol. Kayo, wala kayong masabi ni isang word para ipagtanggol ang Vice Presidente. Lagi na lang sasabihin nyo, adik si Mark Ramos. Puro ganun. Paulit-ulit na lang po. Wala yan. Ano? Kung siguro ang petsa natin, panahon natin, 1980s, wala kayong bilang. Di ba? Kasi yung mga panahon ng 1980s, talagang balitaktakan po at talagang labasan ng ebidensya, etc. Di wow kung ICC na naman, sabi ni Dali Borocanay. Dahil ang sabi ng dating Senador Antonio Trillanes, mga kababayan, ayan ho, posible nakasuhan ng ICC ang 18 marites. Tingin ko ano pa yan? Tingin ko matutuwa pa yung 18 marites diyan kasi makakatungtong ng ibang bansa. Mga bossing chief amo sir, may trabaho ko. No, mamayang umaga o bukas ng umaga, 8:00 ng umaga, naka-live tayo dito pa rin po dito sa channel. At mamayang konti lang po, mag-uumpisa na po yung Birahan PH, no? Lipat po tayo doon sa Birahan PH. Ang host po natin diyan, wala pong iba kundi si Banat Boy, mga bossing. Uulitin ko po Birahan PH, mga kababayan. Pakilagay na lang po yung link diyan para makalipat na po yung iba doon sa Birahan PH. Maraming salamat. Huwag niyo kalimutan mag-like, mag-subscribe, and mag-share. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.